Marimar's point of view. Pinagmasdan ko ang buong kusina kung saan huli kaming nagkausap ni Rafael kagabi. Napabuntong hininga ako nang maramdaman ko ang katahimikan na bumabalot sa kapaligiran. Pakiramdam ko nga ay mabibingi na ako dahil dun. Nakakalungkot isipin na umalis na si Rafael at wala nang tutulong sa akin para matuto. Naguguluhan din ako sa bigla nitong pag-alis. Nagsimula na akong maglakad palapit sa isang cabinet na siya ko ngayong lilinisin. Ilang sandali pa ay nagulat ako sa nagsalita sa likod ko. Tumingin naman ito sa akin na para bang pinag-aaralan ang ekspresyon ng mukha ko. Bahagya ako nakaramdam ng pagkailang. "Are you okay?" May pag-aalala sa boses na tanong pa sa akin ni Marcus. Ngumiti naman ako dito bago tumango-tango. Agad akong yumuko pagkatapos para iwasan ang mga tingin sa akin ng binata. Namula naman ang pisngi ko nang mapadako ang tingin ko sa pang-ibabang suot ni Marcus. Naalala ko bigla na naka-boxer nga lang pala to. Natataranta na itinuro ko yun sa binata. Sir, hindi pa po kayo magpapalit? Naka-boxer lang po kayo eh. Sabi ko pa kay Marcus na agad nagtaas ng tingin dito. Bigla ay parang may naalala si Marcus at napatingin sa suot nito. "Hey, don't point at it, woman." Gulat na reaksyon ni Marcus na agad inalis ang pagkakaturo ng daliri ko doon. Naguguluhan na tumingin ako dito. Napansin ko na bahagya pang pumula ang mga pisngi ni Marcus. "Don't point at it or else..." Never mind. Finish your work. We'll go out later. Wika na lang nito bago mabilis na nawala sa aking paningin. Napakibit-balikat na lang ako dahil sa ikinilos ni Marcus. Pagkatapos akong dalhin at ipakilala ni Marcus sa magiging tutor ko, ay dumaan muna kami sa Del Ruiz Company dahil may dapat daw itong kunin doon na mahahalagang papeles. Nang makarating kami sa tapat ng kumpanya, ay mabilis na lumabas ng kotse nito si Marcus. Lalabas na rin sana ako nang pigilan ako nito. "Stay here, mabilis lang ako." Pigil nito sa akin bago ako tinalikuran para maglakad na papunta sa loob ng kumpanya. Wala akong nagawa kung hindi sundan na lang ito ng tingin at maghintay sa pagbalik nito. Mga ilang minuto na rin ang lumipas pero wala pa rin si Marcus. Sinabi nito na mabilis lang to kaya nakapagtataka na wala pa rin ito hanggang ngayon. Bigla ay nakaramdam ako ng kaba. Nagsimula na rin ako mag-isip ng kung ano-ano, dahilan para lalo akong kabahan. Pinakalma ko muna ang aking sarili bago nagpa siyang lumabas ng kotse at puntahan na lang si Marcus sa opisina nito. "Hi Marimar!" Bungad sa akin ng guard sa may pintuan ng gusali. Napakunot noo ako kaya napatingin ako dito. Agad naman ako napangiti nang makilala ko to. Ito yung guard na unang nakilala ko nung unang tapak ko pa lang dito sa syudad at nang puntahan ko ang magiging amo ko dito sa mismong gusali na to. "Hello Kuya Guard!" Balikbati ko dito, sabay tingin sa loob ng gusali sa pagbabaka sakaling makita ron si Marcus. "Ay, Kuya, nandiyan pa po ba sa loob si Sir Marcus?" Tanong ko kay Kuya Guard. Natawa naman ng mahina si Kuya. Kaya napatingin ako dito habang nakakunot ng noo. Agad naman pinigilan ni Kuya Guard ang pagtawa nito. "Sorry, Ma'am Marimar. Ang totoo kasi para kayong asawa ni Sir Marcus na nag-aalala." May panunukso pa sa boses na wika nito. Natigilan naman ako at napaisip sa sinabi nito. "Oy, hindi Kuya Guard ha. Katulong lang po ako ni Sir at naiinip lang po ako. Ang tagal niya po kasi." Depensa ko kay Kuya Guard na binigyan pa ako ng isang nakakalokong ngiti. "Ay hala, whatever." Sabi naman nito na muntik ko ng ikatawa. "Nasa office niya pa si Sir, Ma'am Marimar. Kausap niya pa po siguro si Ma'am Amy." Dagdag pa ni Kuya, dahilan para mawala ang pagkakangiti ko. Mahalagang papeles daw, si Ma'am Amy naman palang sadya. Inis na bulong ko sa sarili. Bumaling ulit ako kay Kuya Guard para bigyan ito ng pilit ng ngiti. "Salamat Kuya Guard. Sige po, tignan ko na lang po si Sir Marcus." Paalam ko dito bago pumasok sa loob ng gusali. Nasa may tapat na ako ngayon ng elevator at hinihintay ang pagbukas nito para makapasok at makapunta sa ikatlong palapag
kung nasaan ang opisina ni Marcus. Natuwa ako nang marinig ko ang pagbukas ng elevator. Papasok na lang sana ako doon nang bigla akong natigilan. Nawala din ang aking ngiti at para bang nanghina bigla ang mga tuhod ko. Hindi ko rin alam kung bakit biglang tumulo ang luha ko. Akala ko ba fix sila? Bakit sila naghahalikan ngayon? Tanong ko sa aking isip habang pinagmamasdan sina Marcus at Amy sa loob ng elevator habang naghahalikan. At halatang hindi ako napapansin ng mga to. Naramdaman ko ang sunod-sunod na pagtulo ng luha ko kaya mabilis akong tumalikod sa mga to at nagsimulang maglakad palayo. Marimar? Narinig ko na gulat na tawag sa akin ni Marcus. Sa palagay ko ay nakita na ako nito. Marcus, are you really choosing her? You'll regret this, I swear! Sigaw naman ni Amy. Pero hindi ko na yon pinansin pa. Dahil ang alam ko lang ay nasasaktan ako ngayon sa aking nakita. Marimar, wait! Sigaw pa ng binata sa pangalan ko. Naramdaman ko na tumatakbo ito palapit sa akin. Kaya mas binilisan ko pa ang paglalakad palayo dito. Pilit ko ring pinatigil ang pagluha ko dahil naisip ko na wala naman akong karapatan kay Marcus. Dahil katulong lang ako nito. Nasa labas na ako ng gusali nang maabutan ako ni Marcus. Agad nitong hinawakan ang braso ko para iharap ako nito sa kanya. Ibinaba ko naman agad ang paningin ko para hindi nito mapansin ang mapupula kong mata at malaman nito na umiyak ako. Bakit ka tumatakbo? Hinihingal pa sa pagod na tanong nito sa akin. Kasi hinahabol niyo po ako, sir. Sagot ko naman dito. Narinig ko naman ang mahina nitong pag-asik. Silly girl. Wika pa nito bago hinawakan ang aking baba para itaas ang aking muka. Napakunot noo ito nang makita nito ang mga mata ko. Sinubukan kong iiwas ulit ang tingin ko dito pero pinigilan ako nito. Did you cry? Tanong pa nito sa akin. Dahilan para makaramdam ako ng inis. Ang manhid! Hindi! Inis na sagot ko dito na hinawi pa ang kamay nito at iniwas muli ang tingin dito. Narinig ko ang pagbuntong hininga nito. Did you see it? Yung sa elevator? Tanong ulit nito sa akin. Pakiramdam ko ay muling bumalik ang sakit na naramdaman ko kanina at anumang oras ay maluluha na naman ako. I can explain. Ang totoo kasi. Uwi na tayo, sir. Putol ko sa mga sasabihin nito bago pa ako tuluyang maluha. So you really saw? Hindi nga po, sir. Ang kulit nyo naman eh. Sinabi ko naman sa'yo na hindi. Bakit ba hindi ka naniniwala? Ano naman kung nakita ko? Wala naman kayong pakialam kung nasasaktan ako eh. At saka, katulong nyo lang. Why are you hurting, Marimar? Alam mo kung bakit, Marcus? Dahil gusto kita. Alam ko wala akong karapatan na makaramdam ng ganito kasi sino ba naman ako sa buhay mo? Isang hamak na kasambahay lang ako. Pero pasaway ang puso ko, sir. Hindi ko mapigilan na hindi ka nito mahalin. Umiiyak na sagot ko dito. Hindi ko na kaya pang itago ang nararamdaman ko dahil sobrang nasasaktan na ako at nagseselos. Tumigil ako sa pag-iyak nung mapansin ko na nakangiti sa akin si Marcus. Can you say it again? Parang sobra itong natutuwa kaya napaisip ako ng malalim. Ang sabi ko, hindi na! Nakakahiya! Agad nahiyaw ko nung mapagtanto ko ang mga sinabi ko. Mabilis akong umalis sa harapan ni Marcus at natatarantang pinara ang taxi na saktong dumaan. Agad akong sumakay doon. Marimar! Tawag sa akin ni Marcus pero hindi ko na ito pinansin. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng puso ko. Nag-init din bigla ang mukha ko dahil sa kahihiyan. Kanina pa ako hindi mapakali habang hinihintay dito sa labas ng bahay si Marcus. Kanina pa rin kasi hindi maawat ang puso ko sa mabilis na pagtibok nito. Lalo na't masama na ang tingin sa akin ni Manong taxi driver. Hindi ko na nga maiwasang hindi kagatin ang mga kuko ko sa daliri dahil sa tensyon na bumabalot sa aking paligid. Sobrang kahihiyan na nga inabot ko kanina sa bigla kong pag-amin kay Marcus. At ngayon naman ay mukhang madadagdagan yun dahil hinihintay ko ito para magbayad ng aking pamasahe. Naiinis ako sa sarili ko
dahil nakalimutan ko na wala nga pala akong hawak na pera at na kay Marcos ang susi ng bahay. Hindi ko rin malapitan si Carlo dahil wala ito ngayon sa bahay nito. Hanggang anong oras ba tayo dito, iha? Baka naman wala ka talagang hinihintay at niloloko mo lang ako. Abay matakot ka sa taas at batas. Biglang wika ni Manong Driver, dahilan para mapatingin ako dito. Nakaramdam naman ako ng kaunting takot dahil sa sinabi nito. Hindi Manong, mabait po ako. Depensa ko naman dito. Napailing-iling naman si Manong. Okay, pero mukhang kailangan mo ng dagdagan ng pamasahe mo, iha. Dahil magkakalahating oras na tayo ditong naghihintay. Dagdag pa ni Manong na lalong nakapagpakaba sa akin. Dahil alam ko na kailangan kong mas kapalan ang mukha ko upang maharap ko si Marcos. Anong gagawin ko? Bakit ba ang tagal ni Sir Marcos? Tanong ko sa aking sarili habang hindi mapakaling nagpapalakad-lakad sa harap ng gate. Napatigil ako sa paglalakad nang mapansin ko ang pamilyar na kotse na ngayon ay papalapit na sa aking direksyon. Agad na bumilis ang tibok ng puso ko nang bumaba mula sa kotse si Marcos na diretsyong tumingin sa akin habang nakangiti ng makahulugan. Are you waiting for me, babe? Agad na salubong sa akin ni Marcos sa mapanuksong tinig, dahilan para mapalunok ako. Napasinok pa ako dahil sa sobrang kaba. Naramdaman ko rin ang pag-iinit ng aking pisngi. Ikaw ba iho ang magbabayad ng pamasahe niya? Singit naman ni Manong Driver na lihim kong ipinagpasalamat dahil nabaling dito ang atensyon ni Marcos. What? Gulat na tanong pa ni Marcos kay Manong Driver. Lihim akong napakagatlabi dahil sa kahihiyan. Wala daw siya pambayad iho eh. Kanina ka pa nga namin hinihintay. Dagdag pa ni Manong Driver. Napatingin sa akin si Marcos habang nakakunot noo. Mukhang hindi ito makapaniwala. Naiilang nang umiti ako dito. Napailing-iling si Marcos at napabuga pa ng hangin bago muling bumaling kay Manong para bayaran ang pamasahe ko. Nang mabayaran ni Marcos ang aking pamasahe ay agad din namang umalis si Manong. Bumaling sa akin ang binata pagkatapos. Napayuko naman ako. Narinig ko pa ang pagbuntong hininga nito bago ito lumapit sa gate para buksan yon. About pala dun sa sinabi mo. Salamat sir! Putol ko sa iba pa nitong sasabihin bago nagmamadaling pumasok ng kabahayan. Ayoko na muna itong makausap dahil maaalala ko lang ang kahihiyang ginawa ko kanina. Nakakainis! Ngayon ay nakatulala lang ako sa kisame habang iniisip kung paano haharapin si Marcos kinabukasan. At dahil sa sobrang inis ay hindi ko na napigilan pa ang aking sarili na masampal ng bahagya ang aking muka. Bumangon ako sa aking higaan at isang desisyon ang pumasok sa isip ko. Kaya naman walang pagdadalawang isip na kinuha ko ang mga gamit ko sa kabinet para ilagay yun sa isang lalagyan. Sa tingin ko ay kailangan ko nang umalis at bumalik sa probinsya dahil hindi ko na kayang harapin pa si Marcos. Napabuntong hininga ako sa isiping